Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Miga love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Ito po yung mga plano ni former Vice President Leni Robredo kung sakaling palarin po siya na manalo bilang alkalde o mayor ng Naga City ho mga ka-action, mga kakamping. At lilinawin ko po, last year pa po siguro itong video na ito ha. Hindi po ito latest para mas malinaw po sa inyo. Okay? Uulitin ko po, hindi po ito latest. Last year pa po ito na siguro pag-interview kay former Vice President Leni Robredo sa kanyang mga plano kung sakaling palarin po siya bilang isang mayor ng Naga City. Sinasabi nga ho natin na talagang 60 to 70 to 80% na magiging mayor po si former Vice President Leni Robredo ng Naga City. So ito ho, panoorin po muna natin ito mga ka-action, mga kakamping. Climate resilience. Isa raw yan sa pagsisikapan ni former Vice President Leni Robredo kung mananalo siyang alkalde ng Naga City sa Camarines Sur. Magbabalita si Cathy Yang. Ang bilin ko lang to the Angat Buhay family is that always be on the lookout for spaces that are available for us. Whether those spaces are big or small, the challenge always is we fill up those spaces. So kami, we're very agile, we're very flexible. We don't do long-term planning. We just have advocacies like education, health. Pero the programs, we tweak them as we go. Di rin natin inasahan na nagkaroon na napakaraming bagyo. Back to back. Yeah. At tinamaan pa ang Naga City. Yeah. Ano ang mga natutunan natin doon? At ano ang gagawin natin sa darating na taon in 2025 para hindi na maulit? Yung sa amin, since 2016, we have been responding to calamities, whether bagyo, sunog, earthquakes. Pero yung sa Naga kasi was different in the sense na, doon ako, tapos it was the most devastating of all the typhoons that we have ever come across. Parang yung realization is that we can't just do relief operations. We can't just do rehabilitation work. Parang it has to be something more sustainable and deeper than that. When does advocacy turn into campaigning? You are running for the mayoralty position that your late husband once occupied in Naga City. So I'm lucky that I'm running almost unopposed. It would have been different if the fight is difficult. Because then the reality is that there would be a very thin line between whether the things we're doing now is already politicking or not. But I think the true test of that is that, have we been doing this already even before the campaign, even before the elections? Alam nyo, sa totoo lang, sa mga taga-Naga, naiinggit ho kami sa inyo na magkakaroon ho kayo ng isang mayor na Leni Robredo na napakahusay at hindi kurap. At napatunayan po natin yan sa loob ng 6 years ng kanyang panunungkulan bilang isang Vice President. Diba? Nakakainggit ho kayo. Kaya napakaswerte nyo po ng mga taga-Naga na may isang leader kayo na napakahusay, napakabait, napakabasta. Masasabi ko parang lahat ng maganda nandyan na kay former Vice President Leni Robredo. At nakakatiyak po ako, kahit 10 oras po ng gabi, halimbawa kung mayor na po yan, kahit 10 oras pa ng gabi na kailangan nyo ng tulong, alam ko na hindi ho kayo pababayaan. Eh kung noon nga at ngayon ginagawa nila na kapag bumabaha kahit madaling araw, is lumalabas sila para i-check ang inyong mga seguridad, di ba? Kaya pak na po yan na masasabi ko talaga na kahit 10 oras ng gabi kung kailangan nyo ng tulong kay Mayor nyo Leni Robredo is hindi ho kayo aayawan. Talagang sasamahan kayo. Kaya napakaswerte nyo talaga. Yan lang po talaga ang masasabi ko.
'Di ba? Kasi siya po talaga ang pinaka para sa atin ng mga kakamping ng mga supporters is talagang maipa-proud po talaga natin si former Vice President Leni Robredo na kahit man hindi man siya napalad bilang isang presidente noong 2022, pero proud na proud pa rin tayo na isigaw na siya ang ating pinanindigan dahil nga po sa malinis ang kanyang track record at maraming nagawa nung siya ay Vice President pa ng Pilipinas. Kaya once again, congrats in advance na lang sa inyong mga taga-Naga. Okay? So yan lang ho mga ka-action, mga kakamping knog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.